Good evening, Shepherd's Heart. Sama-sama tayong umawit sa Panginoon. Let us sing, Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. Though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you put out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Let us continue to worship our Lord. Let us sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear. They are at first believed. My chains are gone, I have been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. So the Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone.
Amazing grace. Sa pong magandang gabi sa inyo lahat, magkaroon po tayo ng short Fresh Friday introduction sa book ng Proverbs. Ang Proverbs po ay pasisimulan natin sa buong February. We will learn a lot by discovering Jesus Christ, the Gospel, in the book of Proverbs. At hindi lamang po iyon, kundi yung applying the covenant principle na itinuturo sa atin ng Panginoon through the book of Proverbs. Actually, ang book of Proverbs po, ang aim nito ay ang application ng covenant theology in our lives. Pag pinag-aralan niyo po ng malalim ito, yung practicality, theology, even the wisdom of God ay matututuhan natin by really reading this wonderful Proverbs o mga kawikaan. Sa gabi mong ito, short meditation lang para mga ilang bagay patungkol dito sa Book of Proverbs. Sabi nga ng Proverbs chapter 4, 23 to 27, ito po ay paraphrasing ko na, binanggit para shortcut. Para mabasa ninyo, kailangan daw nating i-guard ang ating mind, protect ang ating mind. Sapagkat, binabanggit dito, life flows from it. That's why we need to guard, to protect our mind. Ang buhay daw po ay umaagos dito. Our life is shaped by our thoughts. Yan po yung laman ng chapter 4, verse 23 to 27 ng Proverbs. Kaya kung ano po yung behavior nyo ngayon, kung ano yung mga pagkilos nyo ngayon sa buhay, ayan po idala ng processing ng mind sa ating mga buhay. Napakahalaga po na katulad ng isang parachute, wala hong silbi yung parachute pagka tumalong ka sa aeroplano kung hindi ito mabubuksan. Ganon din ang utak na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. It is hard to love God with all our mind kung hindi natin ito bubuksan para sa Ebanghelyo, kung hindi natin ito bubuksan para sa Diyos, kung hindi natin ito bubuksan para sa kalooban ng Panginoon. It's like a parachute. Kailangan ng mind ino-open. Ang Book of Proverbs, ganun po. Kaya may salawikain, may kawikaan, may Proverbs, para mabuksan ang ating kaisipan sa covenant principle ng God. Mayaman po ito, pag-uusapan natin ito for the whole month. Sapagkat when we do not pattern our mind in God's ways, kasi ito ang Book of Proverbs, God's way, God's path, instructions, kaya nga, knowing the ways of God, pag hindi natin pinattern ang ating mind sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga landas, our life will always take us back to what we are former life, sabi nga, to what you got delivered from. Ibig sabihin, kung saan tayo niligtas ng Panginoon sa kadiliman, pagka ang ating mind ay hindi natin pinattern talaga sa righteousness ni God, ay babalik at babalik ang tao dito. Kaya nga maliwanag ang binanggit sa Romans chapter 12 verse 2, conform to the world. Diba? Sabi rito, pagka hindi raw na-renew ang mind, ay magko-conform to the world. Babalik sa sanlibutan. Kaya napakahalaga that we must offer our body as living sacrifices. At may binanggit nga sa Romans 12:2, by the renewing of your mind. Nagsisimula ito sa renewal of our mind. Yan po yung goal ng mind, to do the ways of God, to do the will of God, so that we can worship. Yan po ang laman lamang ng Book of Proverbs, so that we can see Christ. Target po ni Satanas ang ating mga isip. Kaya marami pong lalayo sa Diyos pagka ang isip na ito hindi nakapokus kay Kristo. Marami pong magbabackslide, marami pong babalik sa sanlibutan pagka ang utak ay hindi nakapokus kay Kristo. Gustong-gusto ni Satanas yan na madistract ka upang maligaw ka ng landas. That is the way of Satan, to deceive us, to get us back to the former life, and most of all ay to ligaw us. Liligaw niya tayo para hindi natin makita ang mga ways, pattern
instruction o landas ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, lagi nyo tandaan, our mind must be really in calmness and purity of the peace. Kaya nga, sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 6, mind that is not anxious. Kaya napakahalaga po to guard, to protect ang ating mind. Proverbs chapter 4, 23 to 27. Napakaganda po yun, ano? Ang utak po natin, pagka ito ay parang tubig, pag may mga alon, pag may turbulent, it is difficult to see life. Pagka ang utak natin, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng mga takot, may turbulent, we cannot see life. Hindi natin makikita mga landasin ng buhay. Kaya ang mind, kailangan may calmness for us. Merong kapayapaan ito para maging klaro po sa atin ang lahat. Amen po ba doon? Para makita natin. At sa pag-aaral po natin, sabi nga na 1 Corinthians 2 verse 16, kailangan natin maipossess yung mind ni Christ. Mind of Christ. This is the goal of sanctification. Itong gustong ma-achieve ng sanctification o pagiging dalisay sa isang tao by possessing the mind of Christ. Makikita natin ang instruction, mga landas ng buhay, wisdom, kaalaman, and the true religion which is the fear of the Lord. I hope sa gabing ito may matutuhan tayo. Let your mind be consumed by our Lord Jesus Christ. Consume your mind with the things of our Lord Jesus Christ. Magandang gabi po, mga minamahal ko.